Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of 1 Corinthians chapter 13, verses 10 hanggang 11. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. The challenge of 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. By the way, ang totoo pong application ng 1 Corinthians chapter 13 ay para po yan sa church, sa relationship po ng mga believers sa kanila pong pagsama at pakikitungo sa isa't isa. Ngayon, pwede din po natin yan i-apply sa love, courtship, and marriage. Kaya mahalaga matutunan po natin yung aplikasyon nito. Kaya pag-aaralan po natin yan sa loob ng isang linggo. Ang malaking tanong po kasi na nahihirapan din po akong sagutin. Bakit sa ating mga Christians, marami pa rin mga failed marriages, maraming broken relationships. Ibig bang sabihin yan, hindi totoo yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 8 na love never fails? So pag-aralan po natin kung bakit. Hindi ko po masasagot ang lahat ng dahilan, pero makikita na po natin dito sa pag-aaral natin yung posibleng dahilan kung bakit. Ngayon, sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, yung binasa po natin kanina. Sa English Bible po ang sabi dyan, when I became a man, I put childish ways behind me. So si Apostle Paul po nagsasalita, may tinutukoy siya ditong childish ways. At siya po yung sinasabi niya, na nag-aasal bata siya dati. Pero nung siya po ay naging man or matured person, ay nawala na yung childish ways na yun. Kasi sabi po sa verse 10, but when perfection comes, the imperfect disappears. So ano ba yung salitang perfection? Ngayon maintindihan nyo po sa Matthew chapter 5 verse 48. Sabi ng Panginoong Jesus, nung kinukomand niya tayong magmahalan, ang sabi niya, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. So huwag kayong matakot doon sa salitang perfect. Ang ibig sabihin lamang ng Panginoon diyan, yung perfection na tinutukoy niya, ay yung pong maturity ng believers. Christians can reach maturity through love. Sa pamamagitan lamang ng pag-ibig pala, ang Kristiyano ay magiging ganap. Kaya lang, ang malaking question, gaano tayo kalayo doon sa perfection na yun na tinutukoy ng Panginoon o yung maturity na tinutukoy ng Panginoon. So, dito tayo mag-i-improve dapat. Una po, dapat maniwala tayo sa kapangyarihan ng agape love. Yung agape love po supernatural yan . Ang mga nasa sanlibutan, wala sila niyan. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. Pero tayo mga believers, ang sabi sa Romans chapter 5 verse 5, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit. So meron ganyan kapatid. Now, like faith, God has given us a measure of His love. Meron ibinigay sa yung measure ng pag-ibig ng agape love sa iyong puso. Pero ikaw dapat ang magpalago nito. Kailangan ma-manifest mo ito sa iyong buhay. So, hindi pala instant na magaling tayong magmahal. Kailangan lumago tayo. Kailangan i-manifest natin yung love na yan. Pangatlo, practice makes perfect. Kailangan ipapractice yan kapatid. Kasi yung iba sa atin, akala nila kaya na kagad nila. Pagka nakaka-encounter po kayo ng mga difficult people, yung mga taong mahirap pakisamahan o mga problems doon sa inyong pagsasamang mag-asawa, take it as a challenge. Huwag niyo pong uurungan. May purpose po.
kung bakit inalaw ng Lord na ma-meet nyo yung mga taong yan, yung mga difficult people na yan, kung bakit dumating yung mga challenges na yan o problema yan sa inyong pagsasama. Kaya kailangan po huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pang-apat, daily i-confess natin yung 1 Corinthians chapter 13 verses 48 and become that person. So, medyo mahaba-haba po yun. Ano po? Beginning verse 4 hanggang 8, ipapalit mo yung pangalan mo dun sa sinasabi dyan na love. Ilagay mo yung pangalan mo. Sabihin mo, Pastor Jojo is patient, is kind, at yung iba pang mga virtues na binabanggit po dyan. So, mahalagang i-practice mo yun, kapatid. Every day, kasi ikaw yun. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyong itinuro today. At dalangin namin, may pamuhay namin ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8 at may apply namin ito sa amin pong relationship. Salamat po at naniniwala kami that love never fails kasi yung love na tinutukoy mo dyan ay yung pong iyong pag-ibig, yung agape love. Salamat po Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.